Consul General Julius D. Torres. Hello, sir. Pasensya na po kayo at kailangan tayo magpatugtog ng mga commercial advertisements, sir. Yan, at dumadami ang iyong tagahanga. Yes, sir. Salamat naman sa Diyos na meron tayong mga sponsors. So ituloy natin yung pinag-uusapan natin, sir. And pagpupunta kayo sa Samoa, sir, Samoa lang ba ang sineserbisyo nyo, sir, o yung mga nasa paligid din, sir? Like, of course, doon kami nakabase sa Pango-Pango, no? Pero meron din tayong mga kababayan sa West Samoa o yung Samoa na tinatawag, no? Yes, sir. Hindi parte ng jurisdiction namin. Ngunit pag nalalaman nilang papunta kami ron at sinasabihan naman sila ng kanilang mga kababayan na naandun sa Pango-Pango, ay tumatawid sila, no? Lumilipad sila galing Samoa, galing Apia, no? Pango-Pango. Doon ay mga 20 rin yung galing doon sa Samoa na sinerbisyohan namin doon sa Pango-Pango. How about Tonga, sir? Kasali na ba rin sila doon? Hindi namin jurisdiction ng Tonga, pero malayo-layo ata yun at wala kaming naserbisyohan na galing doon. Bagamat merong isang kababayan natin sa American Samoa na may asawang taga Cook Island, yun natulungan din natin. Wow. So hindi lang Samoa, kung ano man yung mga malapit na mga lugar, dinadayo na lang. Alaman nila nandun kami at makakatipid sila imbis na sa halip na pumunta halimbawa sa Wellington sa New Zealand, kaya sa Australia at mas malapit sila, mas mumura sa kanila, ay pumupunta sila doon at kami naman ay nakahandang pagsilbihan sila, no? How does that feel, sir, that when you serve our countrymen, when you go out to these areas, tapos talagang natutulungan sila? How do you feel as part of your job or your responsibility, sir? Malaking sense of fulfillment din yun. Nakakatulong tayo sa kanila. At sa kanilang parte naman, talagang tuwan-tuwa sila dahil malaki ang kanilang natitipid, no? At saka yung iba nga, walang ibang paraan dahil wala silang visa sa patungong Estados Unidos o wala silang visa patungong New Zealand, ay yun lang ang pagkakataon nila talagang ma-renew yung kanilang mga travel documents o kaya yung magkaroon ng yun nga, special power of attorney, so i-authenticate yung kanilang mga dokumento. At yun nga, yung iba, doon lang nagkakataon i-rehistro ang kanilang mga supling sa pamahalaan ng Pilipinas at mga pagbilang ng Pilipino, no? Well, that's great, sir, na nagagawa niyo yun at naseserbisyo niyo ang ating mga kababayan. So sinabi niyo kanina, sir, how many Filipinos are in Samoa? May rough estimate lang, no? Mga 2,500, no? 2,500. Pero baka mas marami o mas kukunti. Pero sa aming ang pag-uusap ni Governor Molinga ng American Samoa, sinabi niya na maglulunsad sila ng census para malaman ang tunay na numero, no? Sabi ko nga, kasi kasama ko yung presidente ng Filipino Community of American Samoa, no? Sinabi ko nakahandang tumulong hindi lamang kami, kundi pati yung organisasyon natin doon, yung komunidad natin doon, no? Oo. That's great, sir. Congratulations on a job well done, I guess. Maraming salamat, Alan. At kung meron man nakikinig, binalita ko sa kanila nga yung programa natin. At kung may nakikinig via internet, no, ay nais ko silang pasalamatan muli at batiin for a job well done. Well, sir, ina-upload kasi natin sa YouTube ang mga pinag-uusapan natin. So, ang talaga, all they need to do is search your name. Lalabas tayo dito. Yes, sir. So, anyway, so itong community outreach, ito pong yung consular service na talagang ginagawa natin. As far as upcoming events, sir, ano bang, what's happening in the near future for the consulate? Of course, meron kaming siguro isa o dalawa pang consular outreach na ibang isla dito sa Hawaii, no? Pero yung pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung ang ating selebrasyon ng Kapaskuhan at kung ano ang magagawa natin upang i-highlight ang ating kultura
at masiyahan ang ating mga kababayan dito sa Honolulu. Yan ba po yung Parol Festival natin, sir? Yan, at saka kung mailulunsad natin yung kulinarya, no, yung parang pinaka-timpalak para sa mga magagaling magluto, napakaigi niyan, no? Pero ginagawa pa yung mechanics ngayon at makikita natin kung matapos yung mechanics na yon, kung pwede nating isakatuparan yung timpalak na yon ng mga magagaling magluto, at kung meron mang mananalo rito ay isasali natin sa United States-wide competition ng kulinarya na ginaganap sa San Francisco. Yan ba yung Iron Chef natin, sir? Oo, parang gano'n na nga. Pero ang feature dito mga Filipino dishes, yung ating mga paborito, mga pinakbet, ganyan, hikato, yan, ganyan. Oo. Oh. Something to look forward to, sir. Oo. Tapos bukas, sir, meron yata tayong planned visit to the JPAC? Oo, totoo yan. Yun yung missing in action na soldiers. In fact, mayroon din kami mga natatanggap na sulat na naghahanap ng kanilang mga lolo, lola, o tiyohin at na naging sundalo. At magkakaroon din kami ng parangal para sa kauna-unahang fire chief ng Honolulu na of Filipino descent, bukas na umaga. Oh, that's great, sir. Boy, jam-packed. And sana matuloy ulit yung Parol Festival, sir. Masaya yun last year. Oo, lalo na kung merong i-sponsoran tayo ulit ng San Miguel Beer. Tingnan natin. Okay, sir. Anyway, I just want to say thank you again for sharing with us the recent experience that you've had in Samoa, sir. And magpapasalamat ulit ako sa inyong pagbigay ng impormasyon sa ating mga listeners galing diretso sa inyo, sir, at sa Konsulado ng Panlahat. Maraming salamat, Alan, at hindi natin pagkarimigan sa susunod na Martes. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Thank you very much, sir. Alright, mga kaibigan, yan po ang Consul General Julius D. Torres at nagbibigay ng impormasyon. Ngayon pinag-usapan natin yung kanilang consular outreach sa Samoa at ang mga serbisyo na binibigay nila sa ating mga kababayan doon at sa lahat ng kababayan natin, hindi lang dito sa Hawaii but sa mga Pilipino sa buong mundo. And just want to invite you again to listen every Tuesday afternoon here on 96.7 FM, 11:30 AM, cable 882, and streaming on PinoyPowerMedia.com. The Alan Alvarez Experience, 3 to 5 every Tuesday afternoon. And would like to invite you to listen also to the Midday Radio Show every day, Monday through Friday, 11 to 3 here on KPHI Pinoy Power Radio. I want to thank everybody who participated in the program today, Attorney Roda Yabes Alvarez, and of course His Excellency Consul General Julius D. Torres. And want to invite you on Friday. Actually, we have some guests coming in on the midday show. And if you want to hear the Legal Pinoy in Ilocano, please makinig po kayo Friday mornings, 8:30 to 9 here on Pinoy Power Radio, 96.7 FM, 11:30 AM, cable 882. And again, streaming audio and video on PinoyPowerMedia.com. Ito po si Alan Alvarez, nagpapasalamat at nag-iimbita na kayo'y makinig palagi dito sa Karanasan ni Alan and KPHI Radio sa lahat ng mga programa dito. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino, hindi lang dito sa Hawaii, but ang Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. KPHI Honolulu, K244EO Honolulu.